Ang bagong anime na The Beginning After the End is a fantasy action manhwa that follows the story of Arthur Lewin, isang hari sa past life niya na muling isinilang sa isang mundo na paon ng magic, monsters, at isang kakaibang energy system na tinatawag na mana. Sa bagong buhay na to, nabigyan siya ng second chance, hindi lang para maging mas malakas, kundi para mabuhay ng may bagong purpose. Dahil dala pa rin niya ang memories at experiences niya bilang isang king sa dating mundo, sobrang bilis ng progress niya. Bata pa lang, natutunan na niyang gamitin ang mana in ways na never pa nakita ng iba. And dahil dun, naging isa siyang kakaibang warrior, someone powerful, feared, and respected. Pero hindi lang puro lakas ang naging journey niya. Habang lumalaki, natutunan din ni Arthur kung paano maging isang better person. Along the way, nakilala niya ang iba't ibang tao, mga kaibigan, mentors, pati mga kaaway, na nagturo sa kanya ng lessons about trust, sacrifice, and what it really means to be strong. Naisip ni Arthur na tila matagal na siyang nabubuhay sa isang mundo at halos nakalimutan niya na bawat mundo ay may sariling bahid ng kasamaan tulad nila. Galit na galit siya sa iniisip na ganitong klaseng mga tao ang umiiral. Niyakap siya ng mahigpit ni Alice at sinabing huwag siyang mag-alala dahil naroon siya upang protektahan siya. Nakaramdam ng kalmado si Arthur matapos marinig ito. Samantala, sinimulan ng mga tulisan ang kanilang pag-atake, agad na inutusan ni Durden ang lahat na magtipon at maghanda para sa depensa. Sinubukan niyang gumawa ng pader mula sa lupa upang maprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa mga pana. Ngunit may ilan na nakalusot at papunta kina Alice at Arthur. Dumating si Angela at inilihis ang mga pana upang hindi sila matamaan. Kasabay nito, lumapit ang pinuno ng mga tulisan kasama ang dalawa sa kanyang mga tauhan upang umatake. Gayunpaman, mabilis na pinakawalan ni Helen ang maraming mga pana ng sabay-sabay, pinipilit silang umatras. Matapang din na nakipaglaban si Durden, pinabagsak ang maraming tulisan. Ang iba ay natakot nang makita ang lakas niya sa labanan. Si Ray ay matapang ding nakipaglaban, mabilis na kumilos habang tinatamaan ng mga kalaban, nahuli niya ang dalawa sa kanila at sinimulan silang bugbugin, nang biglang may isang lalaki mula sa likod na papalapit upang atakehin siya. Ngunit bago pa siya makagalaw laban kay Ray, isang pana mula sa gilid ang tumama sa kanya. Si Helen ang nagligtas kay Ray. Muling nagsimula ang lahat sa kanilang laban, ginagawa ng bawat isa ang kanilang makakaya. Sa oras na yun, napabagsak ni Adam ang maraming tulisan, isa siyang dakilang mandirigma. Pinapaslang ang mga tulisan gamit ang kanyang espada. Tumalon din si Helen sa marami sa kanila at inatake sila gamit ang kanyang espada. Samantala, may isang lalaking sumugod upang atakehin siya, ngunit mabilis siyang umiwas at naiwasan ang kanyang pag-atake. Sinasabing tuturuan niya si Helen ng husto upang piliin itong sumama sa kanya. Sa huli, naghagi siya ng lubid patungo kay Helen, ngunit mabilis itong nakaiwas at naiwasan ang lahat ng kanyang pag-atake. Gayunpaman, nasugatan si Helen sa maraming bahagi ng kanyang katawan at nahihirapan siya dahil sa abanteng abot ng kalaban. Pinagmamasdan ni Arthur ang sitwasyon at iniisip kung dapat ba niyang tulungan si Helen. Ngunit naisip niyang wala siyang laban sa isang adultong augmenter sa kanyang kasalukuyang katawan. Samantala, bumagsak si Ray sa karuwahe at nasugatan dahil sa atake ng bandido. Nagulat sina Alice at Arthur sa kanyang kalagayan, at galit na tinitigan ni Arthur ang leader ng mga bandido na tahimik na nanonood sa kanila. Hiniling ni Arthur kay Alice na pagalingin ang kanyang ama, ngunit napansin niyang may kakaiba sa kanyang ina. Sinabi nito na hindi niya magawang pagalingin si Ray. Nagtaka si Arthur kung bakit hindi magawa ng kanyang ina na pagalingin ang kanyang ama. Sinabi ni Ray na ayos lang siya at hindi naman malubha ang kanyang mga sugat. Hiniling ni Ray kay Arthur na makinig sa kanya ng mabuti at sinabi na pagkatapos gamitin ng kanyang ina ang kanyang healing spell, tatargetin siya ng mga masamang lalaki. Hiniling niya kay Arthur na dalhin ang kanyang ina pabalik sa daraanan na pinagmulan nila at huwag mag-atubiling umalis. Tumanggi si Arthur na iwan siya roon at sinabi niyang kaya niyang lumaban at iligtas silang lahat. Inilagay ni Ray ang kanyang kamay sa ulo ni Arthur at muling hiniling na makinig siya ng mabuti. Sinabi niyang alam niyang kaya niyang lumaban at dahil dito, ipinagkakatiwala niya ang kanyang ina kay Arthur. Hiniling ni Ray na protektahan si Alice at pati na rin ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Naisip ni Arthur na napansin niyang medyo pagod si Alice, at saka lang niya naaalala na buntis pala ito. Sinabi ni Ray na plano nilang sabihin kay Arthur nang makarating sila sa Cyrus. Ngunit hindi na nila mararating yun. Nangako si Arthur na ililigtas niya ang ina ni Ray.
Hiniling ni Ray na maghanda si Arthur dahil may 4 na mage na nasa kanilang panig. Samantala, napansin ng leader ng mga bandido ang kakayahan ni Alice at inutusan ng kanyang mga tauhan na agawin siya kaagad. Kinuha ni Arthur si Alice at tumakbo palayo, habang si Ray naman ay nagtatangkang pigilan ang mga bandido. Nararamdaman ni Arthur na hindi dapat mamatay ang kanyang ama dahil sa kanila. Samantala, sinabi rin ni Adam sa lahat na magtungo sa kanilang panig at protektahan sila. Isa sa mga tulisan ang mabilis na sumugod upang umatake, ngunit hinarang siya ni Adam at sinabing tumakbo na sila habang siya ang haharap sa tulisan. Nagsimula silang tumakbo patungo sa bundok nang may isa pang lalaki na nagpakawala ng pana. Napansin ni Arthur ang paparating na pana at hinarang ito gamit ang kanyang kahoy na espada bago ito makarating sa kanyang ina. Gayunpaman, napakalakas ng puwersa ng pana kaya nabali ang espada at nasugatan ang kanyang kamay. Nagulat ang tulisan nang makita na isang batang lalaki ang nakaiwas sa kanyang pag-atake. Sa pagkakataong yun, inatake siya ni Helen ng pana mula sa gilid at napatay ito. Sinabi niya kay Arthur na huwag tumigil at iligtas ang kanyang ina. Habang tumatakbo, napansin ni Arthur na may mali. Sa kanyang pag-iisip, dapat ay may 4 na salamangkero. Habang nakikipaglaban, binilang niya ang mga salamangkero at 3 lamang ang nakikita niya. Hindi niya mahanap ang ika-4. Inutusan ng kanilang pinuno ang mga tulisan na kalimutan na ang plano at patayin ang lahat. Kabilang na ang mga babae at bata. Nagtaka si Arthur kung sino ang kausap nito. Ngunit laking gulat niya nang makita ang isang higanteng tornado na hangin na lumilipad sa ere. Ang tornado ay umatake sa kanila. At naisip ni Arthur na baka hindi makatakbo ng mabilis ang kanyang ina. Kahit na kaya niyang gamitin ang mana upang maiwasan ang atake, bigla silang nawalan ng balanse at parehong nahulog sa lupa. Iniisip ni Arthur na kailangan niyang pabagsakin ang mage kasama siya. Kung hindi niya magawa yon, pumasok siya sa tornado ng buong bilis at sinubukang salagin ito, ngunit nagpa siya na pumasok na lang dito. Pinasok niya ang tornado at sinubukang basagin ito, saka tumaas at umatake sa mage. Inaasahan niyang magtatagal pa ang kanyang mana string at nakahawak siya sa string na dumaan sa kanyang ina. Nakasabit siya sa bundok. Ang mage ay nakasabit din sa isang burol at malapit nang mabiyak ang mga bato kung saan siya kumakapit. Mabilis itong nabiyak at nahulog siya patungo sa lupa. Dumating si Durden at ginamit ang kanyang mga kasanayan upang lumikha ng isang kamay na bato upang iligtas siya. Malapit nang mahulog si Arthur at iniisip niyang mukhang magiging maayos naman ang lahat. Pumikit siya at nadismaya dahil sa iniisip niyang hindi na siya muling makikita ang kanyang kapatid mula sa kanyang nakaraang buhay. Nagising siya isang umaga at lumabas ng kanyang kwarto, ngunit natakot ang alingaungaw nang makita siya. Pumunta siya sa balkonahe kung saan binati siya ng mga tao, ang hari. Pumunta siya sa silid ng konseho kung saan isang matandang lalaki na ang naroon at nagulat nang makita siya. Nagsimula siyang magmasid sa isang painting at naiisip na ang konseho ay binubuo ng mga taong tunay na namamahala sa bansa, kumokontrol sa politika at ekonomiya. Sa isang mundong puno ng mga problema tulad ng pagbaba ng mga bilang ng kapanganakan at kakulangan sa mga yaman, ang mga digmaan ay napalitan ng mga duwelo at ang mga hukbo ay pinalitan ng mga hari. Isa rin siya sa kanila at hinangaan ang likhang sining ng matandang lalaki. Tumayo ang matanda at nagsabi na bagamat nakakapagbigay ng gantimpala ang pagiging bahagi ng konseho, hindi niya itatanggi na naiinggit siya sa kasikatan at kaluwalhatian na natamo ng mga hari mula sa kanilang mga tagumpay. Tinanong siya ng matanda tungkol sa dahilan ng kanyang hindi inaasahang pagbisita, ngunit inalis niya ang kanyang gintong medalya at inilagay iyon sa lamesa. Nagulat ang matanda sa ginawa niyang iyon, ngunit umalis ang hari sa silid at sinabi niyang magre-retiro na siya. Inubos niya ang buong buhay niya upang maging pinakamalakas, ngunit hindi niya natagpuan ang kapayapaan. Siya ay nanatiling isang ulila kasama ang mga mahal sa buhay na kanyang pinahahalagahan, handang isuko niya ang lahat ng mayroon siya sa buhay na yun para lamang magkaroon ng pagkakataong makabalik sa Ashbur at makita silang lahat muli. Hindi niya makalimutan ang mga alaala na nabuo niya kasama sila. Nang binuksan niya ang kanyang mga mata, natagpuan niyang siya ay nasa isang kagubatan at nagtaka kung buhay pa ba siya. Nakita niya ang katawan ng mage sa tabi niya at iniwasan ang tingin sa kabilang direksyon. Sobrang sugat siya at hindi makagalaw, kaya muling nawalan ng malay. Pagkaraan ng ilang oras, nagising siya at sinubukang tumayo, ngunit ang mga sugat niya ay malalim. Nakita niya ang ilang bola ng pagkain sa bag ng mage kaya tinangkang lapitan ito at kumain ng isa. Nakaramdam siya ng kaunting lakas mula rito at muling nawalan ng malay. Kinabukasan, nang magising siya, medyo mas mabuti na siya kaysa kanina.
kaya't sinubukan niyang tumayo, ngunit sobrang hina ng katawan niya kaya't bumagsak siya at pumikit na naman. Pagkalipas ng ilang araw, nakatayo na siya at nakarating sa katawan ng mage upang tingnan ito. Tumingin siya patungo sa mataas na bundok mula kung saan siya nahulog at nagtataka kung paano siya nakaligtas mula roon. Naisip niya kung gaano nakatagal siya doon. Ngunit kailangan niyang magpatuloy at hanapin ang kanyang mga magulang. Bigla siyang nagulat nang marinig ang isang boses. May nagtanong sa kanya kung gising na siya. Lumingon siya upang hanapin ang nagsalita at inisip niyang ang katawan ng mage ang kumausap sa kanya. Nilapitan niya ang katawan at sinubukang hawakan ito gamit ang kahoy na tungkod. Sinabi ng boses na huwag mag-alala, hindi mabubuhay muli ang katawan kung natatakot siya. Nakahinga siya ng maluwag at pagkatapos ay naisip niyang hindi niya dapat pagkatiwalaan ang hindi kilalang boses, anuman kung gaano kahinahon at kagalang-galang ang tunog nito. Tinanong ni Arthur ang boses kung sino ito at kung siya ba ang nagligtas sa kanya. Sumagot ang boses ng oo sa ikalawang tanong at sinabi na makikita ni Arthur ang sagot sa unang tanong kapag nakarating siya sa kanyang tirahan. Sinabi ni Arthur na mukhang tiwala ang boses na magagawa nitong hanapin siya, at sumagot ito na siya lamang ang makakabalik kay Arthur mula sa lugar na yun. Pagkatapos, tinawag niya ang boses ng Ginoo Boses at tinanong kung maaari niyang magtanong ng direksyon upang siya ay maipagkaloob ang kanyang presensya. Tumawa ang babae at sinagot siya na mabilis siyang makaunawa, ngunit ang pagtukoy sa isang babae bilang Ginoo ay bastos. Nagtaka siya kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan at sumagot ang babae na ipapakita niya ito sa kanya. Biglang nakaramdam siya ng pulang liwanag sa paligid at tinakpan ang kanyang mga mata upang maging ligtas mula rito. Sinuri ni Miss Voice ang paligid at iminungkahi na umalis siya kaagad dahil mas ligtas maglakbay habang may liwanag pa. Sinunod niya ang kanyang mga direksyon at napansin na unti-unting bumuti ang kondisyon ng kanyang katawan, na iniwan siya na may kaunting sakit na lamang. Sa hapon, hindi niya maiwasang magtanong kung anong uri ng mahika ang ginamit niya upang iligtas siya mula sa pagbagsak. Nagtaka rin siya kung paano nalaman ng babae na sila ay babagsak at bakit siya lamang ang iniligtas. Habang sinusubukan niyang mag-isip ng paliwanag, mas lalo siyang nauuwi sa maraming tanong, kaya't nagpasya siyang huwag na lamang itong isipin. Makalipas ang ilang oras, nakarating siya sa isang lugar na may tubig at dali-daling tumalon upang maligo. Hinugasan niya ang kanyang mga damit. Tumawa si Miss Voice at sinabi na napakagaan ng kanyang pag-uugali, ngunit tiniyak sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi siya nanunood. Gayunpaman, labis siyang nahiya kaya nanatili siyang hubad ng matagal bago muling isuot ang kanyang mga damit. Humingi ng paumanhin si Miss Voice sa kanya dahil nagulat siya at nagsimula na siyang maglakbay. Uminom siya ng tubig at kumain ng kaunting pagkain. Dahil nahulog siya mula sa bundok patungong silangan, dapat ay malapit na siya sa lugar ng mga duwende. Subalit, wala siyang nakikitang hamog na kilala sa kagubatan ng Elshire. Nagpatuloy siya sa paglalakad, at ang kanyang mga pangamba sa paglalakbay sa Beast Glades ay naibsan dahil tila maliliit na hayop lamang ang naruroon. Gayunpaman, nagulat siya na wala siyang nakikitang mga mana beasts, kahit nasagana ang lugar sa mana. Nanghihinayang siya na hindi siya makapananatili para sumipsip ng mana, ngunit kailangan niyang magmadali. Kailangang makabalik siya sa kanyang mga magulang, sa pagbubuntis ng kanyang ina. Ang stress mula sa potensyal niyang kamatayan ay maaaring maging delikado para sa sanggol sa sinapupunan nito. Kailangan din niyang malaman kung buhay pa ang kanyang pamilya o hindi. Masaya si Miss Voice na nakarating siya ng ligtas sa lugar, at nagpasalamat siya sa kanya sa tulong na ibinigay. Inabot niya ang kamay sa isang bato. Sa pag-aakalang ito si Miss Voice, sinabi nito na hindi siya isang kumpol ng mga bato at mahahanap niya siya sa loob ng isang siwang. Nakakita siya ng liwanag na nagmumula sa bato at pumasok doon habang iniisip ang kanyang mga magulang. Pumasok siya sa loob ng bato, at pinaalalahanan siya ni Miss Voice na mag-ingat sa kanyang mga hakbang. Tumapak siya sa isang bato, ngunit ito'y nabasag. Nahulog siya patungo sa kislap ng liwanag at bumagsak sa isang kakaibang lugar. Bumangon siya habang iniisip na sana'y binalaan siya ni Miss Voice na mahuhulog siya ng 2 palapag pababa. Tumayo siya at sinubukang maglakad. Nagulat siya sa nakita sa harapan niya. Mukha itong isang halimaw at masaya ito na makita si Arthur ng personal. Lumapit ito sa kanya, at si Arthur ay takot na takot. Sinabi nito na isara niya ang kanyang bibig. Kung hindi ay papasok ang mga insekto kung patuloy itong bukas ng ganoon kalawak. Sinunod niya ito at isinara ang kanyang bibig, ngunit nanatili pa rin ang takot niya sa kanya. Hinawakan ni Sylvia ang kanyang kamay at sinabi na kakailanganin ng kaunting oras upang buksan ang isang dimensional rift na sapat na malakas upang may hatid siya pauwi. Ipinakita niya ang maraming espesyal na halaman na makakapagbigay ng nutrisyon sa kanya habang naghihintay.
Napanatag siya at nagpasalamat sa tulong ni Sylvia. Kumuha siya ng isang bunga sa halaman, iniisip na mukhang maayos ito, at nakita ang kanyang refleksyon dito. Naisip niya ang kanyang mga magulang at nalungkot, iniisip kung buhay pa sila. Bigla siyang nagulat nang biglang lumitaw si Sylvia sa likod niya at iminungkahi na kainin ng isang prutas na mas masarap. Umupo siya kasama si Sylvia, kumain ng prutas, at tinanong kung mayroon siyang pangalan upang matawag niya ito ng maayos. Sinabi ni Sylvia ang kanyang pangalan at tinanong niya kung maaari siyang magtanong ng ilang bagay. Pinayagan siya nito, ngunit sinabi rin na maaaring hindi niya masagot ang lahat. Sinimulan nila ang kanilang pag-uusap. Tinanong niya si Sylvia kung anong lugar ito, bakit siya naroon mag-isa, saan siya nanggaling, at bakit siya iniligtas, pati na rin ang iba pang katulad na tanong. Sinagot ni Sylvia ang una niyang tanong, na madaling sagutin, at isiniwalat na ang lugar na ito ay isang makitid na zone sa pagitan ng Beast Meadows at ng kagubatan ng Elshire. Walang nakakaalam tungkol sa lugar na ito dahil pinipigilan niya ang sinumang lumalapit, bagamat bihira naman ang ganoong pagkakataon. Si Arthur ang unang nakapasok sa kanyang teritoryo. Pagkatapos, sinagot ni Sylvia ang kanyang pangalawang tanong, ipinaliwanag na mag-isa siya dahil wala na siyang kasamang natira. Marami siyang kaaway na desperado sa bagay na taglay niya. Ang huli niyang labanan bago siya nakatakas ay nagdulot sa kanya ng sugat na yun. Sinabi rin niyang iniligtas niya siya dahil naantig siya sa kanyang tapang at sakripisyo, o marahil dahil nakaramdam na rin siya ng kalungkutan. Pagkatapos ng pag-uusap, tumayo si Sylvia at humingi ng paumanhin para sa gabi. Ipinaliwanag niya na ang kanyang sugat ay patuloy na nananakit at kailangan niyang maging nasa mabuting kondisyon para magawa ang Dimensional Rift kinabukasan. Sinabi rin ni Sylvia sa kanya na bagamat hindi niya makita ng eksakto kung nasaan na ang kanyang pamilya at mga kaibigan, sila ay ligtas. Tiniyak niya ito kay Arthur sakaling may alinlangan pa siya. Nalugod si Arthur sa narinig. Lumuha siya at ngumiti sa ginhawang dulot nito. Sa kabuong puso niyang pinasalamatan si Sylvia. Matapos iyon, ginugol nila ang maraming oras sa pag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay tuwing hindi abala si Sylvia sa paghahanda ng portal. Ang mga oras na yun ay naging mga araw, at ang mga araw ay naging linggo. Habang magkasama silang naglalagi sa bawat sandali, hindi kailanman pinag-usapan ni Sylvia ang kanyang sariling buhay, ngunit unti-unti, nagsimulang maunawaan ni Arthur kung anong klase ng nilalang si Sylvia. Sa panahong yun, nag-meditate si Arthur upang palakasin ang kanyang core. Naunawaan niyang si Sylvia ay ang buhay na halimbawa ng kasabihang, "Don't judge a book by its cover." Sa kabila ng kanyang anyong nakakapagdulot ng takot, si Sylvia ay mabait, mahinahon, matiisin, at mainit ang ugali. Bigla niyang naalala ang isang hindi kaaya-ayang alaala, ang panahon kung saan ipinahayag niya ang kanyang galit sa mga bandido. Sinasabing karapat-dapat sila sa mas masaklap na kamatayan kung may isa man sa kanila ang nakaligtas. Determinado siyang habulin ang sinumang nakatakas. Ngunit bigla siyang pinitik ni Sylvia gamit ang kanyang daliri at itinapon ng malayo. Tumayo siya, nagtataka, at tinanong kung bakit siya ginaganito. Iginiit niya na hindi siya mali dahil ang mga bandido ay nararapat lamang mamatay. Ipinaliwanag ni Sylvia na hindi niya iniligtas ang salamangkero na kasama niyang nahulog dahil sa parehong dahilan, ang pagiging balot sa kasamaan. Gayunpaman, sinabi niya na ang pagpapahintulot sa kanyang puso na mapuno ng galit at paghihiganti ay magdadala lamang ng kapahamakan sa kanya. Pinayuhan siya ni Sylvia na ipagpatuloy ang kanyang buhay ng buong dangal at nakatuon ng tingin sa hinaharap. Ipinaalala niya na bagamat muling darating ang kamalasan, hindi niya dapat hayaang kainin ng dalamhati at galit ang kanyang isipan. Sa halip, dapat niyang pag-aralan ang mga nangyari at harapin ang hinaharap ng mingiti, dahil sa ganoon lamang siya magiging tunay na matagumpay. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Sylvia ng may pagmamahal, tinanong kung nasaktan ba siya ng sobra dahil baka nasobrahan ang lakas ng pagkakapitik niya. Ang pagtanggap ng aral tungkol sa moralidad at buhay mula sa isang figura na mukhang tunay na sagisag ng kasamaan ay kakaibang tumimo ng malalim sa kanya. Nang marinig niya muli ang boses ni Sylvia, habang kumakain, napansin niyang lumalala ang sugat ni Sylvia. Sinabi nito na huwag siyang mag-alala dahil ang sugat na yun ay talagang nananakit paminsan-minsan. Napag-usapan nila ang tungkol sa mana, at binanggit ni Sylvia na karaniwan, ang mga tao ay nagkakaroon ng mana core sa edad na 12 o 13. Tinanong niya kung paano nabuo ni Arthur ang kanyang mana core at kung bakit mas mahusay niyang nagagamit ang mana kumpara sa maraming ganap na salamangkero. Ipinagmalaki ni Arthur na sinasabi ng kanyang mga magulang na siya ay isang henyo. Pinayuhan niya si Arthur na subukan ang pag-meditate at pag-absorb ng mana habang gumagalaw, o kahit habang lumalaban kung magaling siya. Tumayo si Sylvia at ipinakita ang kanyang mana kay Arthur,
Namangha siya at tinanong kung paano niya yun nagawa. Ipinaliwanag ni Sylvia na ang mga tao ay may napakalinear na pananaw tungkol sa mana, kaya kailangang magsimula siya sa maliit na bahagi ng mana at gumamit ng mga walang isip na galaw, saka unti-unting paunlarin ito. Sinabi niyang ang mga mana beasts ay natural na natututo nito. Ngunit dahil ang mga tao ay karaniwang nagigising ng mas huli, ang kanilang mga katawan ay hindi kayang magsagawa ng maraming gawain. Gayunpaman, sinabi rin niyang hindi ito naaangkop sa kanya, at kung magsasanay siya ng sapat, magtatagumpay siya. Ngumiti si Arthur at sinabing gagawin niya ang kanyang makakaya. Pagkatapos nito, nagsimula siyang magtrabaho sa teknik, habang si Sylvia naman ay abala sa Dimension Portal. Bigla siyang nawala ng balanse at bumagsak sa lupa. Naisip niya na ang ganap na pagsasanay sa kasanayang ito ay nangangahulugang kakayahang makipaglaban ng mahusay habang pinapanatili ang tuloy-tuloy na daloy ng mana sa loob. Pinagalaw niya ang kanyang kahoy na espada kasabay ng daloy ng mana na dumadaloy sa kanyang mga kamay at braso. Masaya siya at sinabi kay Sylvia na nagawa na niya. Ngunit nagulat siyang makita siyang nakahandusay sa lupa na walang malay.